Are you excited to receive God's Word? Let's open up our Bibles to John 16 verse 33. John 16:33. Hallelujah. Kamusta o Global Fam? Let me know in the chat kung saang area po kayo nanonood. And by the way, kung hindi nyo pa share this right now. I'm gonna give you time. Share this. Hindi nyo po alam kung sino sa pamilya nyo ang nangangailangan ng message na ito. At yung mga dati kong kaklase, mga kinder kaklase ko, grade 1, nagme-message sa akin, Pastor ka na pala. Oo, nakarating na sa kanila, kakashare natin, nakarating na sa kanila. So hindi natin alam kung sino pa po ang pwedeng pagpalain ng Panginoon through your sharing. Sharing is caring. John 16 verse 33, sabi ni Jesus Christ, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, hindi Mars, no? Earth. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I, Jesus Christ, have overcome the world. I have told you all this suffering that I'm about to go through, sabi ni Jesus Christ. Lahat ng pagdadaanan ko, binanggit ko sa inyo, nilahad ko sa inyo, para kayo'y magkaroon ng kapayapaan na nanggagaling sa akin, sapagkat iiwan ko man kayo pansamantala. Here on earth, you will have many troubles, many trials, many sorrows, pero wag kang mag-alala. Brace yourself, fasten your seatbelt, take heart, because I have overcome the world. I want to talk to you about on this subject, get out or get through. Get out or get through. You may be seated kung hindi ka pa po nakaupo in the presence of the Lord. Are you excited for God's Word? Sino sa inyo naniniwala mga kapatid that our view of Christ, ang pagtingin mo sa Panginoon will affect the way you live? Kung ang tingin mo sa Panginoon ay galit sa iyo, it affects how you live. But if you see God as a loving God, it affects how we live our lives. Kung ang Diyos na nakikita mo ay Diyos na makapangyarihan, na anumang sitwasyon ng ating buhay kaya Kanyang tulungan, it will change the way you approach life. I'm not saying na hindi ka daraan sa testing, I'm not saying na hindi ka daraan sa mga pagsubok, pero sa pagdaan mo sa pagsubok, meron kang perspective, kasama ko ang Diyos, tutulungan ako ng Panginoon, ilalabas ako ng ating Panginoon. Bilang Kristiyano, I don't want you just to believe in miracles, but believe for miracles. Say that again. Bilang Kristiyano, we don't just believe in miracles. Do you believe in miracles? Do you believe in miracles? Do you believe in God's breakthrough? Yes, we believe in God's breakthrough, but do you believe that it can happen to you? That's different. Iba kasi yung naniniwala ka lang sa blessing, pero iba yung naniniwala kang yung blessing mangyayari sa akin. Okay? You don't just believe in the principle, in the mechanics of God's blessing, in God's design, in God's economy. You are believing that it can happen to you. And the way you see God will determine how you approach that belief. Na naniniwala ka na anumang pinangako ng Diyos, hindi lang siya maganda sa Facebook, hindi lang siya maganda sa Instagram, gusto mo at naniniwala kang pwede mo siyang maranasan sa iyong buhay. Unfortunately, marami ho sa atin worried, takot, malungkot, hindi ko po minamaliit ang ating nararamdaman. Pero most of the time, worried tayo sa mga storm kasi nakalimutan natin yung Diyos na naglalakad sa ibabaw ng tubig. We believe that God can walk on water, but we don't believe that it can happen in our situation. The way you see Christ will determine how you live. Ano ang ating paniniwala? Ano ang ating pagkakilala sa ating Panginoon? Kapag ang Diyos nakita ang ating sitwasyon, humingi tayo ng tulong at tinanong ka ng Panginoon, what do you want me to do? Naalala ko si blind Bartimaeus, isa ho siyang bulag sa scripture. Nakita niya ang ating Panginoong Jesus. Nung nakita ni Jesus ang bulag na ito na si Bartimaeus, ang sabi ng Lord sa kanya, what do you want me to do for you? Because you don't just believe in miracles, because you've seen me before. Nakapagpagaling na ako ng bulag. Pero what do you want me to do to you? Kung ako si blind Bartimaeus, pwede ko sabihin, Lord, pwede ka ba magtawag ng doktor? Para pagalingin ako? Pero ang sabi niya, Lord, I want to see. Why? Alam niya, hindi doktor ang kailangan niya. We love doctors. Pero yung pagkakilala niya sa Diyos, alam ko kung nangyari sa iba, pwedeng mangyari sa akin.
I don't just believe that my God can open the eyes of the blind. I believe that God can open my eyes. Whew! Kaya ng Lord buksan ang aking mga mata. Pero the reality of life is very simple. Life is tough. Life is messy. Ang buhay ay hindi madali. And if you're old enough, like at least like me, like 30 years old, maraming nabuksan sa akin pananaw nung nag 30 years old na ako. Kasi na-realize ko na hindi pala madaling mabuhay. Wow, yaman nyo. Okay. Wow, perfect, walang problema. Hindi madaling mabuhay. Hindi madaling mag-cope up. In fact, napaniwala tayo ng mga kanta, ng mga awitin that life is a bed of roses. It's not. It's not. Life is tough. Life is not easy. Well, in fact, life is not supposed to be easy. At kapag nakakapakinig tayo ng preaching, nakakagana, nakakapagbigay ng pag-asa. Kasi, Lord, salamat! May sakit ako, pero pwede pala akong gumaling. Lord, salamat! Baon ako sa utang, pero pwede pala akong lumayo. Lord, salamat! Na may problema ako, pero pwede pala akong magkaroon ng breakthrough. Ang sarap tignan. Pero marami sa atin, hindi pa yun nararanasan. The question is this. Are you waving to the promised land? Or waving from the promised land? Magkaiba yun eh. Yung may sakit ka, nagwa-wave ka sa healing, wow, excited. Pero may mga tao namang nakatawid na, and now testifying, we made it through. Healing is possible. Yung iba naghahanap ng peace, yung iba nagsasabi, peace is possible. Yung iba naghahanap ng financial breakthrough, may iba naman nakalaya na. Sabi nila, posible yan. Magtyaga ka lang, manalangin ka lang, kumapit ka. Iba-iba sitwasyon natin eh. At marami ho sa atin ang nagwa-wonder, what is it on that other side? Ano yung meron doon? Kasi maganda siya sa Bible, kabisado ko siya sa verse, pero hindi ko siya maranasan. Hindi ko pa siya na-feel. And it's easy for us sometimes kapag tayo ay nagikinig ng preaching, God is good. God is in control. God can get you to the other side. Pero Lord, sarap. Pero hindi ko siya nararanasan. May nakaka-relate ba dito sa akin, mga kapatid, that this is our same scenario? Na parang sometimes, parang pag ano nga, sabi nga si Nyoro nga, parang madalas, kaya hindi natin nararanasan. Kaya tayo curious kasi hindi pa natin naranasan. We're still waiting for healing. We're still waiting for promotion. Pero iba na promote na. Still waiting for financial breakthrough. Pero some have gone through it. Because it's one thing to wave to the promised land and wave from the promised land. Sana dumating yung pagkakataon na tatayo tayo sa promise at pangako ng Diyos at sasabihin natin sa mga hindi pa nakakatawid, hello from the other side. I made it. We made it through. But unfortunately, it's not. If you want to get through, you have to follow God's design. If you want to get through, you have to have the faith na naniniwala kang kaya kang dalhin ng Panginoon dun sa mga pinangako niya sa atin. Na kung meron mang design, meron mang restriction, meron mang mga rules na sinet ang Panginoon, you believe na kung ano man ang nilaan ng Panginoon na guardrails. You know what guardrails is? Imagine niyo yung hagdan na walang hawakan, yun yung guardrails. Nakakalula. Pero yung ang guardrails, hindi nilagay diyan para pigilan ka at para tanggalin ang kaligayahan mo. Ba't kaya may harang tong hagdan na to? Siguro pinagdadamot ng nanay ko. Siguro pag nahulog ang saya ng pakiramdam, pinagdadamot ng nanay ko to. Ba't kaya may harang ang mga bangin? Siguro pagka tumalon ako, ang sarap ng pakiramdam. Itong gobyerno talaga na to, pinipigilan kami sa kaligayahan. No. Kaya may harang, kaya may guardrail para proteksyon. Actually, there are two things that I see na purpose ng guardrails. Number one, guardrails are there to point you to Jesus. Para maging yung direksyon ng buhay mo tama. Pero pangalawa, kaya may guardrail, mga kapatid, is to protect you from unnecessary pain. Sabi mo sa katabi mo, para na naman sa ito Amen? Iniingatan tayo ng Panginoon. Naalala mo si Adan at Eva? Amen? Napaka-generous ng Panginoon, right? Sabi ng Panginoon, you can eat any fruit from this garden. Sabi ng maraming Bible scholars, 8,000 kinds of trees. Where there? Ready to eat. Pero sabi ng Lord, wag lang tong kaisa-isang puno na nasa center.
Ang tawag dito is puno ng kaalaman ng tama't mali. Don't eat it. Pwede ba natin sabihin, grabe naman si Lord? Minsan kasi, ang dami ng binigay, nakafocus ka sa hindi binigay. Ang daming allowed, nakafocus ka sa bawal, hindi mo ma-enjoy. Kasi kung ano yung bawal, doon ka ba't kaya bawal to? Napaka-KJ ng Lord na to. Di ba minsan may ganun tayong thinking? Pero kaya ng Lord ni-restrict yun kasi gusto niyang maranasan natin yung abundant, free life. I mean, abundant and free na buhay. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng ganung concept. Pero minsan ang tingin natin, God is withholding something sa ating buhay, kaya may guardrails. Kaya may hinaharang ang ating Panginoon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, God is just keeping us, protecting us, guiding us. Kasi gusto ng Lord makatawid ka. Kasi alam ng Diyos kahit hindi ka tapos ng college, marunong ka magkasala Wala nga nagturo sa ating magkasala May nakita ba kayong kurso sa college na AB Sinning 101? Okay, BS Sinning. Wala kayong makikita ganyan. Amen? It was innate in us na tayo hindi pinag-aaralan ng kasalanan. Pero expert tayo dyan. Sabi mo sa katabi mo, nako, papunta na naman sa iyo to. Amen. Tapos kapag hindi natin nararanasan, madalas ang mga pagpapala ng Panginoon, sasabihin natin, ba't kaya ganun si Lord, no? Naranasan ng iba, pero hindi ko nararanasan. Or sabi nga ng mga hindi naniniwala sa Diyos, kung talagang may Diyos, bakit ang daming mga kahirapan sa mundo? Sabi ko nga, ba't ang daming maruming tao, may sabon naman? Hindi problema yung sabon Yung desisyon mong i-apply yung sabon. Meron sa inyo, may sabon, walang ligo. Uy! Kaya sabi ko sa inyo, punta na kayo sa church. Nag-church ka ngayon, wala ka pa rin ligo. Ang sabon, ready for access. Ang gamot, kahit gaano ka-effective, pag di mo in-apply, hindi e-epekto sa buhay natin. Right? Ang daming mahaba ang buhok, pero ang dami rin barbero. Kasalanan ba ng barbero yung kasalanan? No. It's not God's design. In fact, kahit na hindi niya design, nagkamali tayo, sumuway tayo, tumalon ka sa guardrail, kasi feeling mo, may winnie-withhold ang Panginoon sa iyo, pinadala pa rin niya ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo at i-undo ang lahat ng ating pagkakamali. Ito good news. Walang kasalanan na hindi kayang tubusin ng ating Panginoon. No sin is beyond redemption. Watch this. And redemption, after redemption, life change ang kasunod. Not the other way around. Ganun ka-gracious ang Lord. Hindi inaantay ng Lord magbago ka muna para maranasan mo yung redemption. In fact, kahit na makasalanan ka pa, tinubos ka na niya, tanggapin mo na lang yun, lakaran mo na lang para makabalik tayo dun sa guardrail. Makabalik tayo sa design ng ating Panginoon. So may order, redemption, and then change of life. May order. Kailangan balance. May inhale, may exhale. Nakakapagod yung inhale ka lang ng inhale, nakakapagod din yung exhale ka lang ng exhale. It's a process. There is an order. So when you take in, it should be out. Hindi pwedeng kain ng kain, sorry for this, pero walang nilalabas. Hindi pwedeng rinig ng rinig, walang sinusunod. May pinasok na word May nilakaran kaya. Hindi naman pwedeng nag-aaral, walang ina-apply. So hindi naman pwedeng learn. Wala namang apply. Kumbaga, gospel, sabi nga ni Charles Spurgeon, gospel in, gospel out. Makikita sa pamamaraan ng ating pamumuhay, may nagbago sa taong yan. Siguro yung kakasimpan niya sa CMMB. Hindi mo pa nga mabigas yung pangalan ng church, pero binago ka na ni Lord. Pag pinambigay salamat CMMB, ano yung Caloocan, Malabon, Novaliches, Valenzuela? Di ba? Pero hindi mo mabanggit ang pangalan ng church, pero alam mo, binago ka na Jesus. Bakit?
Kasi bilang Kristiyano, we are meant to make a difference. So ibig sabihin yung faith mo, it operates. Importante kasi mga kapatid, if you want to get to the other side, the only way for you to get there na may natutunan, nag-mature at nag-grow, is habang naglalakad ka, habang nasa journey ka, yung faith mo nag-ooperate. Para yung mga Israelites, habang nasa wilderness sila, tinest ng Lord ang faith nila eh. Hindi sila nagsayang ng panahon. Amen? Sa buhay nating mga Kristiyano, importante rin yun mga kapatid. Now, I'm not saying na works natin ang makakapagdala sa atin sa promise. I'm not saying that. It's still our faith. Pero kasi ang works, it is based on your credibility. But faith is based on His credibility. Got it? Kita niyo yung difference? That's why we walk by faith. That as we go through, habang tayo tumatawid at gusto nating maranasan yung gustong iparanas ng ating Panginoon, we have a choice and we have a prayer na, Lord, I want my faith to operate. Amen? If you have the faith, God has the power. If you have the faith, you will experience His power, His sovereignty. Amen? His power, His blessings over your life. Ang sabi ng James chapter 2 verse 15 to 16. Ang sabi rito, James 2, suppose you see a brother or a sister who has no food and clothing. Suppose. Next. And you say goodbye and have a good day. Stay warm, eat well, but then you don't give that person any food or clothing. You can't believe na nasa Bible to, no? What good does that do? Nakita mo, may pangangailangan. Nakita mo, walang pagkain. Sabi mo lang, welcome, goodbye, makabait ka. Ang sinasabi ni James dito, anong napakinabangan niya? What makes us different? What good does that do? Why is it that your faith is not operating? Kala ko tinanggap mo si Lord. Parang ganyan sinasabi ni James eh. Kala ko may ginawa ang Panginoon sa iyo. Inhale, exhale. You take in, gospel out. Nakaranas ka ng kabutihan, ba't hindi ka marunong magpakita ng kabutihan sa iba? Yung sinasabi ni Pablo dito eh. Ni James dito eh. Amen? How I wish mga kapatid, yung pagiging Kristiyano, puro pray lang ba? Parang pray lang natin lahat, pray lang. Pero hindi talaga eh. May pagsunod na kasama eh. It's not just praying. Obeying minsan eh. Is this helping anybody mga kapatid? Kasi ang sukatan ng ating pananampalataya, hindi yung sinabi mo. Yung ginawa mo. Ang tunay na sukatan ng faith is not the talk. It's the walk. Is your faith operating? Nag-ooperate ba ang ating pananampalataya? Kasi sabi ni Jesus Christ, in this earth, you will experience many troubles. Matindi pagsubok na pagdadaanan natin. God wants you not just to walk in the problem, but to walk through the problem. Getting into trouble, ayaw natin yun. Do you want to get into the trouble? Wala. Gusto niyo bang mag-get into the problem? Ayaw natin. We want to get through. Gusto natin lumabas sa kabilang side. Hindi yung pumasok lang tayo. Kasi nga sabi, your faith will be measured. May testing sa wilderness, patawid sa kabila. Pero marami sa atin na stuck na sa gitna. I'm not judging anybody. I'm just stating the reality. Look at Paul. Si Paul, mga kapatid, assassin, criminal, number 1 persecutor ng mga Christians at that time. Kung si Pablo buhay pa ngayon, at si Pablo nasa pinto natin, lahat tayo ngayon magtatago. Because he's a killer. He killed every Christian na kilala niya. Siya pa nagpapasimuno kung paano papatayin ng mga Kristiyano at that time. How many among you believe, buti na lang naging Christian si Paul? Amen? Si Paul, number 1 persecutor. Pero ang faith ni Paul nag-operate. Kaya naranasan niya ang mga ipinangako ng Panginoon. Nagtataka ba kayo kung bakit si Pablo of all people ang ginamit ng Panginoon to write 66% of the New Testament? Why is Paul passionate about serving the Lord? You know why? Because his faith operates. Sa totoo lang mga kapatid, kung magkakaroon ng paligsahan yung mga taga-Gia Kamanaba at kay Pablo, mas marami tayong narinig na preaching compare kay Paul.
Pero kay Paul, mas ebidensya yung epekto ng preaching. Kaysa minsan sa atin, na mas maraming preaching na narinig, pero walang application na nagawa. Ibang church yun. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Up to the point, mga kapatid, that in Galatians chapter 2 verse 20, sinabi ni Paul, look at this, Galatians 2, my old self has been crucified with Christ. So dahil yung aking lumang pagkatao na crucify na with Christ, it's no longer I that lives, but Christ now lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Ang sarap sabihin, no? Sabihin nyo nga po, it's no longer I that lives. Pakisabi nga rin po sa chat, it's no longer I that live. Sabihin nyo ulit, it's no longer I that lives. Ang sarap, no, pakinggan, yung hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, si Lord na ang nabubuhay para. May purpose kasi buhay mo pag ganun eh. Amen? Ang sarap eh. Pero alam mo, si Paul, bago niya nasabi to, 20 years siyang nasa ministry. Hindi instant na nangyari sa kanya. But the point is this, kaya niya to nasabi kasi yung faith niya nag-operate. Madali kasing sabihin, it's no longer I that lives. But is it evident in your walk with God? Madaling sabihin, basketball player ka. Prove it. Madaling sabihin, mayaman ako. Sabihin nyo nga, mayaman ako. Sarap, di ba? Sarap eh. Kasi lagi na lang natin naririnig, mahirap kami, wala kami mararating. Sarap, di ba kayo? Sabihin nyo, mayaman ako. Lagyan nyo ng attitude. Parang mayabang yun, narinig ko ah. Mayaman. Mayaman ako. Di ba? Madaling sabihin, mayaman tayo. Amen? Pero kapag kino-confess mo yan, you don't just confess it in vain. May faith dyan. Amen? But just confessing it doesn't prove anything. Kasi sabi ni Paul, it's no longer I that lives. It is evident kasi yung old self ko, na-crucify na with Christ, at yung paglakad ko ngayon, hindi na ako to. Buhay na ni Kristo to. At dahil sumunod siya sa design ng Diyos, sa pattern ng Diyos, pumasok siya dun sa guardrail, papunta dun sa kabilang side. He experienced it. Mga kapatid, gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi ko po kayo gustong husgahan, hindi ko po gustong maliitin ang ating ginagawa, pananampalataya at pagsisikap na mapalapit sa ating Panginoon. Pero gusto ko pong ibida sa inyo na once na sumunod tayo sa design ng ating Panginoon, you will experience something that you have never experienced before. You will go to places that you've never been before. Bakit, mga kapatid? You just have to follow God's design. Don't dwell in that pain, don't dwell in that disappointments, don't dwell in that difficulty. Pumasok ka man sa trouble, wag mong tambayan yung trouble. Pumasok ka man sa problema, sikapin mong makalabas. Fortunately, when we get into the trouble, ang gusto natin is to get out of it. Sino sa inyo, mga kapatid, pag may problema kayo, ang prayer nyo, get me out. Take me out, Lord. Ilabas niyo po ako. Sabi nga ni Gary B, kapatid ko to eh, take me out of the dark, my Lord. Madaling sabihin, take me out. Madaling sabihin, get me out. Kasi yun yung nature natin eh. Sino ba, halimbawa, may problema ka sa pamilya. Lord, pwede bang ibang family na lang? Gusto natin ganun eh. Hindi natin nakikita na pwedeng baguhin ng Diyos ang ating pamilya. Pag nag-aaway-away ang mga kamag-anak mo, minsan sasabihin mo, sana di na lang ako dito sa pamilyang to pinanganak. Kasi gusto natin, ayaw natin dun eh. Hindi ka nananampalataya, hindi ka umaasa na kaya ng Lord i-reconcile, magkabati-bati yung buong family natin. Pero anong pangako sa atin ng Panginoon? Anong pangako ng Lord sa atin? He will help you get through it. He will help you get through it. You just have to have that faith to believe. Mga kapatid, na habang naglalakad ka papunta dun sa kabilang side, nakakatulong ba ito sinasabi ko, mga kapatid? Habang lumalakad ka papunta dun sa kabilang side, tinetest ng Lord ang faith mo, tinetest ng Lord ang patience mo, pero lalabang ka ba hanggang sa huli? Mananampalataya ka ba hanggang sa huli? Pag tinanong tayo ng Panginoon, hanggang saan aabot ang faith natin? Aabot ba to the other side? Hanggang saan ang faith natin? Pastor,
Hanggang dito. Hanggang mamatay? Hindi, hanggang leeg lang po. Marami sa atin ganun eh. Pagka nangako, Lord, basta para sa'yo. Ano, patay kung patay, hindi, hanggang leeg lang po. Amen. God wants to help you get through it. Sabi nyo nga po, get through it. Sabi mo sa katabi mo, I'm excited to get through it. So it's one thing to get in. It's an option to get out. But do you want to get through? I said it again. It's one thing to get into trouble. Sino sa inyo nasa trouble ngayon? Huwag na kayo magtaas ng kamay. I know you know. If you're in trouble, sa totoo lang, madaling pumasok sa trouble. Halimbawa ngayon, parang payapang-payapa ang buhay ko. Magsisigaw ka dyan sa labas, mapapatrouble ka. Ang dali lang. Sino matapang dito? Oh, sigurado may trouble ka kagad. It's easy to get into it. It's easy to get out of it. Ayoko na. Takas na ako. Mangingibang bansa na ako. Magbabago ng ID, magbabago ng passport, bagong identity. But how many among you are still believing you're gonna get through this? Makakalagpas ka. Mahirap masaktan, mahirap mawalan, mahirap iwanan. Pero sino sa inyo naniniwala kung kasama mo ang Panginoon, kaya mong maranasan yung lahat ng ipinangako ng Panginoon sa atin? Alam mo ang kaibahan ni Lazarus tsaka ni Daniel? Si Lazarus nung namatay, pwede siyang manatiling patay forever. Pero naalala ko si Lazarus nung siya'y nakahimlay na 4 days na, lumapit at dumating ang ating Panginoon. Ang utos ni Lord kay Lazarus, get out. Di ba minsan pag ganun, may mga dry situations, dead situation, drought situation. Gusto ko na kagad lumabas. Maganda rin, no? Yung bigla ka na lang, kung patay ka, mabuhay ka. Kung kulang ka, bigla kang sumagana. Pag may sakit ka, bigla kang gagaling. Ganyan din naman ang Lord eh. Kay Lazarus nga nangyari. Ang sabi ng Lord kay Lazarus, Lazarus, Kumi! Get out! Aba, kalain mo, yung patay hindi nakakarinig, pero nabuhay, dahil nandun ang Panginoon. Sana ganun lahat tayo, no? Yung i-command lang natin, be healed! Ba, grabe, lumalakad ka na kagad ah. Be handsome, pumogi ka kagad ah. Ang daling sabihin, ano? Yung pinoproblema mo sa sarili mo. Be fit! Pumayat kagad ako ah. Ang sarap ng ganun eh. Pero it's one thing to get out of the situation. Sometimes, katulad ni Daniel, matutulog ka kasama yung leon. Pero sino sa inyo naniniwala mga kapatid, matulog ka man kasama ang leon, metaphorically, huwag mong gagawin yan by the way. Kung matutulog ka man kasama ang leon, nandun ang Diyos. Ulitin ko ulit, kung matutulog ka man kasama ang leon, nandun ang Diyos. Kung ikaw man i-allow ng Diyos na dumaan sa pagsubok, minsan mag-o-overnight ka kasama yung palaka, Exodus. Minsan mag-o-overnight ka kasama yung lion, pero nandun ang Diyos. Pero tatandaan nyo to, sa case ni Daniel, nandun ang Diyos, hindi para iligtas si Daniel, kundi para samahan si Daniel. God is there in the lion's den, but God is not there to save Daniel. God is there to join Daniel. Sometimes it's the case. Minsan hindi ka kagad lalab, hindi ka kagad gagaling, pero habang may sakit ka, nandun si Lord. Kaya minsan tayo, Lord, get me out, get me out. Maganda rin yun, pero Lord, kung aalaw mong pagdaanan ko to, ayokong pagdaanan to mag-isa. Kailangan kita. Ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal, Lord. Kaya nga sabi ng Psalms 23:4, though I walk through the valley of the shadow, walk through it. Dadaan ka sa mga shadow of death, sa mga pagsubok ng buhay, pero hindi ka matatakot eh. The shepherd is with you. The shepherd is with you. So hindi ka idadaan ng shepherd sa shortcut palabas, hindi wag tayo dumaan diyan, masikip diyan, mahirap diyan, pero minsan iaalaw ng Lord, mahirap dito pero nandito lang ako. Malungkot dito pero kasama mo ako. Minsan kapag gabi iiyak ka mag-isa pero kasama mo ako.
Hindi kung umiiyak, iiyak din ako. If you rejoice, God will rejoice with you. If you cry, God will cry with you. Walk through. Even si Jesus have been in this difficult choice. Naalala nyo in the Garden of Gethsemane? The night before he was arrested. Remember that story? Bago siya arestuhin, sabi niya, Lord, Father, if it is your will, look at this, take this cup away from me. Ang prayer nga ni Jesus, get me out of this. Just by the thought, hindi ko kakayanin to. I will be humiliated, I will be hit, I'll be put to shame, I'm gonna die. Get me out. See? God can relate to you. Jesus can relate to us. Pero hindi natapos na ng prayer ni Jesus. Sabi ni Jesus, Lord, take this cup away from me. But, kung ano ang kalooban mo, doon tayo. Kung kalooban ng Diyos na gumaling ka kagad ngayon, thank you, Lord. Lord, thank you, Jesus. Pero kung kalooban mo na ako ay makalagpas, kasama kita, thank you din. Kapag may bagyo sa ating buhay, may choice tayo. Sabihin natin, stop! Stop! May choice ka to say stop. Now, can God stop the storm? Yes. But sometimes He will not. Let me rephrase. Most of the time, He will not. Kaya nga miracle ang kailangan natin. Ang miracle, kaya miracle, bihira mangyari. Pag lagi na nangyayari, hindi na miracle tawag doon. Normal na siya. That's why we're believing for miracle. God can stop it, but sometimes God will choose not to. Kapag tayo nasa gitna ng ganung situation, ang laging tanong natin, Lord, what have I done? Ano nagawa ko? Hindi ko to deserve. What have I done to deserve these trials and this problem? Masunuring anak ako, Lord. Lagi ko nag-church. May ligo, Lord. Habang nag-church. What have I done to deserve this? Or maybe, respectfully, you should ask yourself, what have you done not to deserve it? Hindi porke nagsisimba tayo, we will not get through all of these things. In fact, kung may mga storms in your life, alam ko, baka batuin niyo ako pag sinabi ko to, ha? Huwag naman, guard. Kung makakita ka man ng bagyo, most of the time, it is a blessing in disguise. Most of the time. Put that in the chat. It is a blessing in disguise. Blessing in disguise. Kasi minsan gagamitin ng Lord ang mga bagyo para patatagin ka. Blessing pa rin. Gagamitin ng Lord para i-grow ka, i-mature ka. Blessing pa din. May mga tao ba kayong kinakainisan nyo, yung makita nyo palang kumukulo na dugo nyo? Makita nyo palang anino, boiling point na kagad. Naiinis ka na kagad, is annoying. May makilala ba kayong, napakabait naman ng mga taga-Gia Kamanaba, wala silang mga kilalang ganun. Lahat tayo may mga kilala tayong ganun, kumukulo kagad dugo natin, right? Pero it's the way you see those things. Pag nakita mo yung kinakainisan mo, blessings in disguise ka. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo, humahaba pasensya ko. So ikaw ang spiritual development ng Lord sa buhay ko. When you see it that way, amen, hindi mo iiwasan ang mga pagsubok ng buhay. If God gets you out, thank you. Pero if God gets you through, thank you din. Kung ilabas ako ng Lord, salamat. Kung may miracle bukas, salamat. Kung ma-promote ako bukas, salamat. Claim nyo na. Naalala ko nung Sunday, I was prophesying that you will be blessed. May isa tayong kapatid, Clinane, kinabukasan nagkakotse. Pwede mangyari. Kinukwento niya sa akin, I claim it, Pastor, nung sinabi mo, all of a sudden, out of nowhere, may nagbigay sa akin ng kotse. Kotse na hindi ko deserve, sabi niya sa akin, kinukwento niya sa akin. So, sometimes it can happen. Pero sometimes, hahayaan ng Lord, mag-LRT ka, mag-bus ka, para makapag-ipon, para sa bagong kotse. Sometimes it's that way. So when God gets me out, thank you, Lord.
when God gets me through, thank you pa din. Ang alam ko lang, God is in control. Ang Diyos ko hindi nasusurpresa. Nothing catches God by surprise. Ang Diyos natin, pag may pagsubok tayong pinagdadaanan, hindi sasabihin ng Lord, really? Nangyari talaga yan? I'm not aware. No, ang Diyos natin, alam na alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. He is in your situation, helping you get through it. Alam niyo, kailangan lang natin gawin? Kapag may test, mag-rest. Ulitin ko ulit, pag may test, mag-rest. Uy, huwag niyo i-quote yan pag may exam kayo, ha? Mami, may exam ako bukas. Ang sabi ni PTR, Stephen, kapag may test, mag-rest. So, hindi na muna ako magre-review. No. I'm not saying. What I'm saying is, kapag may test, you rest in His presence. So, kapag may test, mag-rest so that you will experience the best. Rest in Him. Believe that God will help you through. Ang sabi ni Isaiah, look at this. Isaiah 43 verse 2. Ang sabi rito, when you go through, see that? You go through deep waters. Ano yung pangako ng Lord? Come on. Come on. I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not be drowned. You will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned. And the flames will not consume you. Hindi ka mangangamoy usok, walang evidence of a problem. So when you get me out, Lord, I know you're in control. When you help me get through, thank you pa din kasi alam kong kasama ka namin. Kapatid, let me just say this to you. What if God will allow you to get through? Talagang i-allow ng Diyos pagdaanan mo talaga, just like this one. Yung dadaan ka sa deep waters, tapos di ka marunong lumangoy. Pero sabi ng Lord sa iyo, don't worry, I'm with you. Will you go through it? Will you, mananalangin ka ba ng get me out or get me through? Lalim mo. Kahit ako, kinilabutan ako doon. Totoo eh. Anong klaseng prayer po, mga kapatid, ang ating ipinapanalangin kapag tayo dumadaan ng ito? Kasi minsan, salamat sa Lord sa mga gumaling. Meron ako naalala dati, pinag-pray namin, hindi ko nga nila hands. Instant gumaling, hindi na operan. Schedule siya ng operasyon ng Monday. Pagbalik ng Monday, wala makita yung doktor. Hindi tinuloy yung operasyon. Salamat, no? Pero minsan, God will get you through operation. Sometimes God will allow you to go through chemotherapy. But do you have the faith to believe na, Lord, dadaan ako sa chemotherapy, but I know you are still in control. Dadaan ako sa operation, pero alam ko you are in control. Lord, I'm rebuilding this relationship. Walang patutunguhan ng relasyon namin mag-asawa, but I know that you will help us get through it. Mahirap bayaran to, nakakalula yung aming utang, pero alam ko you will help us get through unti-unti. Mababayaran namin to. Malalagpasan namin to. Yan ang gusto kong i-impart sa inyo mga kapatid ngayong hapong ito. Kasi madali sa akin sabihin, bukas makakaranas ka ng miracle. Bukas, gagaling ka na. What if bukas hindi? Di nagalit ka ngayon sa akin. Kaya ang tawag tuloy na naman sa amin, false prophet, false pastor. Kasi sometimes we don't disclose the reality. That sometimes you will get through it. Pero ito ang hindi natin pwedeng i-deny. When you go through deep waters, God will be with you. Yun lang, pwede na tayong umuwi. Lord, thank you. You will be with me. Will you choose that, mga kapatid? Pipiliin nyo ba ito? Na lumakad tayo kasama ang ating Panginoon. At ang Diyos nangangako sa atin. I would like to share this last verse, Deuteronomy 31. Do not be afraid. Be strong and courageous.
Do not be afraid. Do not panic before your enemies. For the Lord your God will personally go ahead of you, with you. He will neither fail you, He will neither abandon you. God will never leave you. God will never forsake you. What God is teaching us right now, I don't know who is this for. I don't really plan on preaching on this until 1 o'clock this afternoon. But I believe God is talking to each and every one of us. You will go through a problem. You will go through a challenge. You will go through a difficulty. But God is walking beside you. God is walking with you. There is an assurance. Kasama mo ang ating Panginoon. At kapag kasama mo ang Panginoon, may stability. Kapag kasama mo ang Panginoon, may close proximity. You are not just walking into the problem. You're walking out of it. You're walking through it. And watch this, you're walking over it. You're gonna get through and get over it. Magkaiba pa rin yun eh. Yung get through, tapos na relationship, but you're still not get over it. Iba din yun eh. Amen? You're gonna get through. You're gonna get over it. God will help you go through any situations in your life. You have a choice to make, kapatid. Will you pray, get me out, Lord? Or will you pray, get me through? If I may rephrase this, lagi ko itong sinasabi. Kung mananalangin kayo sa Panginoon, pwede nyo sabihin, Lord, tanggalin mo yung problema ko. Ganda rin yun. Saya din. Or, Lord, kung hindi matatanggal yung problema, dagdagan nyo na lang po yung lakas ko para mapagtagumpayan ko lahat ng mga bigat na binibigay sa akin ng mundong ito. It's still our choice. But if you're gonna get through this, ang assurance sa Panginoon, He'll be with you. Father, we love you. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. Salamat sa pangako mo sa amin, tutulungan mo kami na makalagpas sa anumang pagsubok ng aming buhay. Lord, marami pong salamat sapagkat alam namin, we're not just going into it, we are going through it. Lord, salamat Panginoon sapagkat alam namin, nangako ka po sa amin na anumang sitwasyon ng aming buhay, you'll be there, you'll be with us. Lord, in Jesus' name, I pray to each and every one of us. Sa lahat po ng kapatid ko, Lord God, na dumaranas po ng iba't ibang disappointments, rejection, pain, sorrow, sadness, loneliness sa kanilang buhay. Lord, I pray, Lord God, set them free. Lord, teach us, expand our perspective, Lord. Lord, allow us to appreciate, allow us to see what you can do through our situation. Lord, allow us to see there is a big God sa gitna ng mga malalaking problema ng aming buhay. Yes, the problem is big, but our God is bigger. Yes, ang mga problema po, Lord God, ay mabigat, pero ang Diyos namin ay laging nandyan para samahan kami. Buhatin, Lord God, ang mga pagsubok na ito. Allow us, Lord God, to always trust that you are always beside us. Always trust, Lord God, that you're always with us. Na minsan nakafocus kami sa problem, pero hindi namin nakikita yung problem solver. Lord, marami pong salamat for we know na mas madalas kami nakafocus sa problem kaysa sa solution. Pero alam kong binabago mo ang takbo ng aming kaisipan sa mga oras na ito. Turuan mo kaming magtiwala, Panginoon, hindi sa kakayanan naming mag-solve, kundi sa kakayanan mo, O Diyos, na ilabas kami sa anumang mga pagsubok ng aming buhay. Help us get through the waters. Help us get through the fire. Help us get through these deep waters, Lord God. These problems that we have, this loneliness that we feel, this insecurity that we feel, this intimidation that we feel. Lord, I pray, help us get through it. We believe it, Lord God, by faith. Allow our faith to operate, Lord God, na kung anuman pong sinabi mo. If you said it, we believe it. If you say that you are a God of miracles, we believe that you are a God of miracles. That we are not just believing in miracles, we are believing for the miracle, and it can happen to each and every one of us. Allow us to receive all the things that you have installed in our lives. Tanggapin namin ang lahat ng bagay na prepare, inilaan mo para sa bawat isa sa amin, and help us to have the kind of heart that trusts you, that regardless of what circumstances that we may face, meron kaming Diyos na higit na makapangyarihan sa kahit ano paman. Lahat po ng papuri, lahat ng pagsamba ay para sa iyo lamang. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Even in the chat. Praise God.